Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Ginawang pain ni Rigor si Santino para lang mahuli si Tanggol. Ngunit hindi akalain ni Rigor na magkaintindihan ang magkapatid. Dahil naniniwala na nga si Santino kay Tanggol na hindi si Tanggol ang gumawa sa pagpaslang ng kanyang mag-ina. Pero nagawa pa ni Santino na sabihin kay Tanggol na isang sit-up ang pagkikita nilang dalawa. Si Rigor nga raw umano ang nagplano ng lahat. Kaya pinagsisihan na ni Santino ang malaking pagkakamali, ang pagbintang sa kanyang kuya Tanggol na pumaslang sa kanyang mag-ina. Pilit ni Santino na paalisin na si Tanggol sa lugar. Ngunit hindi naniniwala agad si Tanggol sa sinabi ni Santino. Kaya ginawa na lang ni Santino na harangin ang kanyang katawan para hindi matamaan ang kanyang kuya Tanggol. Sunod ang putok na naririnig nila ni Inte. Kaya sobrang pag-alala nila sa kalagayan ngayon ni Tanggol. Si Tanggol ay malayo ang naliparan dahil tinulak nga siya ni Santino. Ngunit dahan-dahan naman si Santino na bumagsak at duguan ang katawan. Kaya dito na nga napasigaw si Tanggol kay Santino. Pilit na nga niya itong binitbit habang nakipaglaban sa mga kapulisan. Hindi niya binitawan si Santino hanggang sa makalabas sa lugar. Hindi man niyang iligtas si Santino ngunit huli na ang lahat dahil wala ng buhay ang kanyang kapatid. Napasigaw na lang si Tanggol sa galit at pinangako niya sa kay Santino na ipaghihiganti niya ang ginawa ni Rigor sa kanya. Kailangan na rin tumakas nila Tanggol kaya wala na siyang nagawa kundi iiwan si Santino. Gulgul na lang rin si Rigor sa kanyang nagawa dahil malaki ang pagsisisi niya kung bakit niya ginawang pain si Santino. Tuloy na damay si Santino sa kanyang plano na pagpatay kay Tanggol. Ngunit wala pa rin siyang ibang sinisisi sa pagkamatay ni Santino kundi si Tanggol pa rin. Kahit siya ang nakapaslang kay Santino. Sa kabilang banda, nagtaka na lang si Punggay sa biglaang paglipat sa kanya sa selda. Dito na niya napagtanto na may masamang balak ang mga kapulisan sa kanya. Dito nga sa loob ng selda ay pinaghanda na niya ang kanyang sarili. Nga nagtagal ay pinagtulungan na nga siyang bugbugin hanggang sa masaksak na siya. Kaya naman sumisigaw si Consial ng tulong, buti na lang ay dumating agad si Chuna at natulungan nga si Punggay na dinala sa ospital. Sa kabilang banda na balitaan na nga ni Marites ang nangyari sa kanyang anak na si Santino. Sinabi nga ni Tanggol ang lahat kay Marites na isang sit-up umano ang ginawa ni Santino at Rigor dahil sa kagustuhan nga ni Rigor na mapaslang si Tanggol. Ngunit hinarang ito ni Santino. Malungkot na sinabi ni Tanggol sa kanyang ina na nakaburol na nga ngayon si Santino. Ngang pumunta si Marites at Tinding sa burol ngayon ni Santino. Nagkakagulo sila dahil galit na galit nga si Rigor na nagawa pa ni Marites na magpakita sa burol ni Santino. Nagalit rin si Marites kay Rigor dahil si Rigor nga ang pumaslang kay Santino. Nugod niya si Rigor at pinagsasampal nga niya ito dahil pinatay nga raw ang sarili nilang anak. Hindi rin napigilan ni Rigor ang kanyang galit kaya tinutukan ng baril ni Rigor si Marites hanggang sa nabaril nga niya ito si Marites. Dito ay malalaman nga ni Roberto na pinaslang ni Rigor ang kanyang kapatid na si Marites. Dito na nga mapahagulgol na rin si Roberto dahil hindi man lang niya nakasama at napakita ang pagmamahal niya sa kanyang ate Marites. Kaya sa huli ay nagsisisi na rin si Roberto. Yan ang ating pakatutugan at aabangan sa susunod pang mga kaganapan dito lang sa FJ Batang Quiapo.